Hello guys, good afternoon. So, may video ako guys na ibabahagi sa inyo. So, it's about our fuel tank cap. So, bubuksan natin yung ano. Ayan. Tapos, ayan guys. Ito yung fuel tank cap natin. Kasi hindi na siya nagla-lock. So kasi matagal na rin. So nasa 15 years yung sasakyan natin. So sa katagalan lumulutong yung dito, yung gasket o yung o-ring na siya yung nag-hold ng leak, yung evap leak ng gasolina, kaya lalabas siya. So kailangan natin siyang kailangan natin siyang palitan. So tatanggalin natin kasi lumulutong na rin yata yung ito. Yan. Ito yung hindi na siya katigas na, no? Kaya alam mo bakit papalitan natin at kailangan nating linisin din yung nasa gilid niya. Kasi guys nagkaroon ng evap leak o yung nangangamoy yung gasolina. So matagal-tagal na rin, magdadalawang taon na, no? Ngayon ko palang pansin na yung yung cup niya maluwag na, at saka hindi na siya saktong yung pag-lock, kasi mag-click yan pag sakto sa lock. At saka alam niyo ba kung bakit kailangan natin siyang palitan? Kailangan natin siyang palitan din yung gasket niya o ring, kasi nga malaking consumption ng gasolina mawawala sa atin, kaya tumataas yung consumption, no? Para pag hindi natin napansin yan, talagang magastos sa gasolina yung sasakyan natin. So kaya ginagawa natin ng video ito para at least makapag-share tayo sa mga baguhan dyan na hindi nila napansin yung nila, yung gas tank na gano'n pala nangyari, no? Yung may leak na. So tatanggalin natin dito kasi yung nabili nating cup ito guys. So yung strap tawag ito, kasi kasama na rin, no? So bago tayo magpalit, bago natin yan, kailangan i-compare natin, no? Genuine parts to guys. So mas pag genuine yung ilalagay natin para mas mahaba yung niya, life. Kasi pag sa katagalan kasi yan, yung may itim na gasket na yan na pag nag-worn out yan na yung sanhi ng evap leak, kasi lalabas na yung evaporation ng gasolina natin. Kasi pag naisasarado natin yan, may pressure yan sa loob at tumatakbo na yung sasakyan natin. So yan, kailangan sarado yan. So pag yan nga, pag mitigas na siya sa tagalan, so hindi na siya mag-latch doon. So at saka meron siyang dito may o-ring pa yata sa loob na siya yung nag-hold din, no? Hindi makalabas dito doon sa gilid yung amoy ng gasolina, no? Kaya may butas siya. Yan yung purpose din ng butas yan, para yung hangin, kasi may hangin yan na papasok, no? Para yung
pump natin ng gasolina, hindi mahirapan pag-distribute dun sa engine. Kaya may butas yan. So yung iba, pag yung blow nila ito, pag sumisingaw dyan, ibig sabihin ano yan, sira yan. So dapat pag hinihipan mo to, walang hangin na lalabas dito sa cup. So sige, palitan natin. Tapos kailangan nating linisan din yung dito. So ngayon guys, gloves muna tayo kasi kailangan nating punasan yung sa niya, filler neck ng tangke. Tapos lalagyan natin ng punasan natin ng penetrating oil para yung alikabok saka yung rust matatanggal. So gamit na tayo ng punas. So ayan, kaso mahirap ang video pag isa guys. Ito guys, no? So kailangan nating punasan dyan with penetrating oil. Yan natin yan para yung malikabok na natatanggal. Yan, kaya natin linisan. Yan guys. Isa yan para kasi pag nakag-clog yung pag nagka-clog yung alikabok na yan, titigas na yan. So yun nga, hindi siya masyadong sasara, hindi magla-latch yung yung tama. Tapos palitan natin. So yan guys, ito yung luma saka ito yung bago. So kailangan bago tayo magpalit, ikumpara natin, no, para yung yung parts na nabili natin sigurado tayo na tama siya. Yan. So papalitin natin. So, ito lang guys. Ito, tatanggalin natin to kasi naka lang naman to nakabaon. See? So natin, tapos ikot-ikotin lang natin guys hanggang sa yan. So yan yung pina, yan yung papasok dito sa butas. So napakadali lang palitan, no? Tapos yan yung bago natin, papalitan natin yan. So ganun din paano natin siya binunot, tinanggal, ganun din yung pasok natin sa yan. So ganun lang, tulak lang yun. See, napakadali lang guys. So ngayon tanggalin natin yung towel na para hindi yung sumingaw. So yan. So siguraduhin natin na tapos kailangan may pitik siya guys. So ibig sabihin nun saradong sarado na siya. Yun, 1, 2, 3. Yun. Kahit mga isang lang guys, kailangan nag-click siya. Kasi ibig sabihin nun siya, nakalock na siya, no? So ang tagal nating ganyan lang guys. So madali na natin siyang ibukas sa yung pagsarado. So sigurado na tayo na hindi na siya sisingaw. Kaya continue nyo yun. Okay, kahit mga isang click lang guys, okay na yan. Tapos yan, so sarado natin. Yun lang guys. Dahil sa
yung mga na obserban ko say, no? Nagkaroon siya ng amoy galing dito sa labas ng sasakyan mula nung ano yung matagal na yung bang long distance na drive. So pag park mo, sisingaw siya, lalabas siya dito sa fuel tank side at saka dito guys. So kung experience niyo yan sa inyong sasakyan, maaaring yung hose dito naglilik din yan kung saan yung part ng ating fuel tank door. So yung sa ilalim yan dito sa may gulong, dito yung hose nakalagay. So tingnan nyo kung naglilik yung hose. Kung wala, dito na kayo sa rubber, yung sa cap nya, yung rubber gasket o-ring, yun ang titingnan nyo. So guys, kung may na-share ako sa inyo na ibahagi na kapag bigay ng kunting knowledge sa inyo, please like and subscribe po. Sa tingin nyo may natutunan kayo, please subscribe. So hanggang dito lang po at saka hanggang sa muli. Thank you so much for watching. Bye.